So, paano po tayo makakasigurado na tayo ay miyembro na ng pamilya ng Diyos? Kung tayo po ay miyembro ng pamilya ng Diyos, kasunod na tanong, paano po tayo mamumuhay dito sa mundong ito? O, isa pang tanong, paano pong ang pagkabuhay na muli ni Kristo at ang kanyang pagkakataas sa kanan ng Diyos, ay paano po niyang binabago ang ating pamumuhay dito sa mundo kung tayo ay tagasunod na ni Jesus? At kung ganon, isa pang tanong, ano po ba talaga ang misyon ng church, ng iglesia, kapulungan ng mga sumasampalataya kay Jesus? Ano po ba talaga ang misyon ng Diyos para sa atin dito sa mundong ito? Now, para po sagutin natin yung mga mahalagang tanong na yan, titingnan natin yung pong panalangin ni Pablo dito sa binasa natin. Again, meron pong nagsabi, ito pong panalangin ito ay tulad daw po ng mga naunang binasa natin, ay ito pong panalangin ito ay isang sentence po raw pong mahaba ito. No, na walang punctuation, dire-diretso lang. Yun ang sabi po ng iba. Now, ang tema po ng panalangin ni Pablo dito sa mga talatang ito ay ito. Ito po ang tema niya. Kung tayo ay miyembro na ng bagong pamilya ng Diyos, nais po ng Diyos na tingnan natin ang realidad na kakaiba sa mga hindi sumasampalataya. So, paano po nating titingnan ang realidad natin? Nakaiba doon sa mga hindi sumasampalataya. Gusto po ng Diyos na tingnan natin ang ating realidad through the lens of Christ's victory. Doon po ba sa pananaw ng pagkapanalo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang death, resurrection, and exaltation? Ganyan daw po nating tingnan ang ating realidad ngayon. Mula doon sa pananaw, doon po sa pagkapanalo ng ating Panginoon Kristo, nanalo po ang ating Panginoon Kristo nang siya ay buhayin muli ng Diyos at siya ay iniluklok po ng Diyos bilang hari ng sanlibutan. So yun po ang gusto ng Diyos. Kung tayo na ngayon ay sumasampalataya sa Panginoon. So explain po natin yan. Una, tingnan po natin yung reality of a new family. Dito po sa mga talatang ito, merong sinasabi si Pablo dito na merong bagong pamilya ang Diyos na ipinanganak sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, mabuting balita. By the way, yung pong EFJ, 5 linggo po yung pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo, mabuting balita. Gusto po nating ipahayag ang mabuting balita sa mga tahanan, sa mga pamilya, at kung saan-saan pa po magbubukas ang Diyos ng mga pagkakataon para sa atin. Now, going back, dito po, merong bagong pamilyang ipinanganak sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. At ito'y makikita po natin sa panalangin ni Pablo para sa mga tagasunod na ni Kristo dito po sa sulat niyang ito. Sa verse 15, ito mababasa natin. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love towards the saints. Now, dito po makita natin kung nasa saan po, kung meron pong community na sumasampalataya po sa Panginoong Kristo at yung community yun ay umiibig doon sa mga sumasampalataya rin sa Panginoon, a new family of God is born. Pag po nakakita kayo ng isang community, samahan, na sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon, at yung pong community yun ay umiibig sa kapwa, nilamanampalataya sa Panginoon, a new family of God is born. Ito po ay isang covenant community. Isa pong bagong community base sa katapatan ng Diyos. At ang standard nitong community ito, ano ang characteristic ng community ito? Dalawa yan. Loyalty to Christ and sacrificial love for His followers. Yan po ay a new family. At ito pong new community ito is observable. Ma-observe mo yan.
Makikita mo yan na, itong community ito is new family of God. Ito ay new community. Why? Because they believe on Jesus. At saka they love one another. Nagmamahalan sila. Pag nakita mo po yan, alam na alam mo, this is the new community of Jesus Christ. It is observable. Pag na-observe mo yan, no? Halimbawa, sa Bible po, si Barnabas, isinugo po ng mga apostoles doon sa Antioch dahil nabalitaan nila yung mga taga-Antioch ay tinanggap nila ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Kristo. Kaya isinugo nila si Barnabas para i-confirm yung nabalitaan nila. At nung pumunta po si Barnabas doon sa Antioch, sabi ng Bible, nakita niya ang grace of God. He saw the grace of God. So it is observable when there is a new community because they believe in Jesus and they love one another, a new community has been born. And that is observable. At sabi nga ng Panginoong Kristo, the world will know that you are my disciples if you have loved one another. Kasi ang totoo po, ang lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo, they will love Jesus followers. Yan po ang new community. Kaya tingnan niyo ang Lord's Way. Is Lord's Way a new community? Is it a new covenant community? If you see faith in the Lord Jesus, there are people who are loyal to the Lord Jesus, and this loyal people of Jesus Christ love others who believe on Jesus Christ. A new community has been born. Okay? Kanya po, tingnan po ninyo. Yan po ang makita natin. Kaya si Pablo naman, nung mabalitaan niya ito, sabi niya, I never stop praying for you. Ganyan din po dapat ang gawin natin. Pag nakakita po kayo, halimbawa, isang grupo, sa isang lugar, sa opisina, sa bahay, sa campus, or whatever, they believe on Jesus Christ, they are loyal to Jesus Christ, and they love each other, we thank God. Kailangan pinasasalamatan natin ang Diyos. Kasi ang Diyos kumilos doon po sa lugar na yon. Now, ano pa po ang ibig sabihin yan? Well, yan din po ay manifestation ng restoration of what humanity was meant to be. Pag nakakita po kayo ng komunidad, samahan, iglesia, okay? Nang ganyan nga po ang katangian, yung two pairs, love and faith, yan po ay manifestation na nare-restore na yung humanity. Halimbawa yan ng restoration ng humanity kung saan yan dapat ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Alam ho ninyo, tayo nilikha ng Diyos to manage creation. At ang characteristic po niyan, we love one another. Okay? At pag nakita mo na yan sa mundong ito, ibig sabihin yan, ito ay halimbawa ng nire-restore na ng Diyos. Yung sangkatauhan doon po sa layunin po niya. At yan po ay reflection ng covenant love ng Diyos. Para bang ang Diyos ay dumating doon sa lugar na yan. Okay? Yan po ang reflection of God's covenant love. And what is the language of this community? Is love. Pag-ibig. Pag nakita po niyan, yan po, ang pag-ibig po ang language ng new creation. Pag nakita po ninyo sa pamilya niyo yung faith in Jesus Christ and there is love, your family has been born again into a new community. Pag nakita mo yung sarili mo, you have faith in the Lord Jesus and you love other people, you are born again. A restoration. Kung ano po ang a restoration of what humans should be. So ano ang language of this new creation? Again, it's love. Pag-ibig. Sabi po sa 1 Corinthians 13:8, sabi niya, love never ends. Sabi niya, all prophecies, they will pass away, all tongues will pass away, all knowledge will pass away, but love never ends. Hanggang sa new creation, doon po sa bagong lilikha ng Diyos, love will be there. Okay? Kaya po, ano po ang dapat nating matutunan ngayon? Well, ayon po sa binasa natin, ito ang gusto ni Pablo sa lahat ng New Covenant community.
Okay? Na sila po ay matutong ipamuhay itong bagong buhay nito. You will not be the same again. Kailangan iba ang pananaw mo. Iba ang paraan ng iyong pamumuhay. Una, you are characterized by love. Na yan ang nagpapakita kung talagang sumasampalataya ka kay Jesus. Dahil nga nakikilala yung mga tagasunod ni Kristo if they have love. Pero kung masungit ang isang Kristiyano, hindi dapat. Okay? Hindi ka dapat masungit. Okay? Kung nganapin ka pang atagkilda ka mo, may mumuha ka. Alam mo yung sensitive, yung ano ka lang, masyado kang sensitive, gagalitin ka. That is not, hindi mo pinapakita yung new creation, yung new humanity. So, I just want to emphasize this. This new community is created through the death and resurrection of Jesus. Kaya po nagkaroon ng bagong community ito ay dahil po sa kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo. Ang totoo po, ang new community na may faith and love is an evidence of the resurrection. Okay? Katunayan po yan na ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay nang muli. Dahil merong community, merong church, merong samahan na sumasampalataya sa Kanya bilang Panginoon at minamahal nila ang isa't isa. Kaya if you have this, you are an evidence of the resurrection. Totoo ngang buhay si Jesus. Bakit? Nakikita sa iyo eh. Okay? Dati nga masungit ka. Dati nga palaaway ka. Dati nga lagi mong hinahanap yung karapatan mo. Parang gano'n. No? Pero ngayon, medyo pasensyoso ka na. Okay? Mapagmahal ka na maging sa iyong mga kaaway. Ebidensya yan na buhay nga si Jesus. Buhay nga ang Panginoon. Evidence yan ng resurrection. Kaya nga po, we should learn. Bilang bagong likha, bagong community, bagong humanity, kailangan, sabi ni Pablo, we should learn how to live this new community. Okay? Kailangan matuto tayong ipamuhay ito, lalo na po sa church. Dahil ang church, mamaya makita natin ano ang mission ng God's church. No? Kailangan pong nakikita ito sa atin. We should learn to live this kind of life. Kaya po yung sinabi ko sa inyo, di ba yung Ephesians, dalawang bahagi yan eh. Chapters 1 to 3, and then 4, 5, 6. Yung pong 1 to 3, yun po ay pinapaliwanag ni Pablo kung ano ang nangyari sa atin when we believe on Jesus Christ. Ganito tayo, sabi niya, 1 to 3. Pero yung chapters 4, 5, 6, hindi po ethical teachings yun. Hindi lamang ethical teachings. Those are instructions ni St. Paul doon sa new community, those who are in the Messiah, how they will show the world how they are living now in this new environment. Yung pong chapters 4, 5, 6. Kasi po ang church, okay, siya po ang magre-reflect ng present lordship ni Christ sa universe. Ang church. Tayo pong iglesia na sumasampalataya sa Panginoon, nagmamahalan sa isa't isa. Okay? Tayo po ang magre-reflect na ang Panginoon ay tunay na naghahari sa langit at dito sa lupa. Tayo ang nagre-reflect po niyan by the power of the Holy Spirit that is in us. Yan po ang ebidensya. Ayan. Kaya nga po, we should learn to live this kind of life. Kailangan na maipamuhay po natin ito. Papaano? Well, binanggit po yan ni Pablo sa kanyang panalangin. No, sa kanyang panalangin na ngayon ay titingnan natin ang laman ng kanyang panalangin. Now, pansinin niyo, bago po natin tingnan yung panalangin, dahil alam po ni Pablo ang lahat ng pagpapalang natatamasa natin ngayon dahil sa ating pakikiisa sa Mesiya, nanalangin po siya na itong mga blessing na ito ay mag-reflect sa bawat isa sa atin sa ating daily life dito sa mundong ito bilang covenant community ng Diyos. Alam kasi ni Pablo, tinalakay natin last week yung mga spiritual blessings that we have in Christ. At dahil alam niya yun, sabi niya, for this reason, dahil alam ko yan, alam niyo yung blessing, for this reason, sabi niya, I want you to reflect
these blessings in your daily life because you are reflecting Christ's Lordship on earth as it is in heaven. Yun po ang sinabi niya. Now, tingnan po natin, paano natin ipamumuhay yung bagong buhay na ito. Tingnan natin sa prayer po ni Paul. Okay? So, second part of this message is this. The prayer for spiritual vision. Pansinin niyo, ang panalangin po ni Pablo, hindi lamang information, kundi ang prayer niya is spiritual illumination. Sabi po, just sa verse 7, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Ano ang panalangin niya? Pansinin niyo, hindi po information, kundi spiritual illumination of who God really is. Ang prayer po niya for all of us is a deeper knowledge of God. Na mas makilala pa natin ang Diyos kung sino talaga siya. Yun ang panalangin ni Pablo. Okay? Now, sa Bible po, tulad po ng sinasabi ko sa inyo sa mga nakarang linggo, nire-reveal po ng Diyos ang kanyang sarili by His glorious and mighty acts. Ganyan po pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Now, kung gusto po rin yung makilala ang Diyos ba ng malaliman, hindi yung nag-speculate ka, ano nga ba ang Diyos? Ano ba itsura ng Diyos? Isipin ko nga. No? Hindi po niyo maisip. Baka maisip niyo ang Diyos elepante, ang Diyos ganito. No, God reveals Himself through His mighty acts. Ang Diyos po nagpapakilala siya, hindi lamang siya nagsasalita, kundi gumagawa siya. Ganon siya magpakilala. Kaya kung gusto niyong makilala ang Diyos, tingnan po ninyo yung kanyang mga ginagawa. Ganon niya ipinapakilala yung kanyang sarili. Now, dito po sa Efeso, meron po tayong malinaw na pagkakilala sa Diyos by His actions na binanggit po ni Paul doon sa verses 3 to 14. Yung verses 3 to 14 na ating pong pinag-aralan last week, doon po ipinapakilala ng Diyos yung kanyang sarili kung sino po talaga siya by His glorious and mighty acts for our behalf in Jesus Christ. Doon natin makikilala ang Diyos. No? Sa kanyang mga dakilang makapangyarihang ginawa para sa atin o alang-alang sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Doon po natin makikilala ang Diyos. Kung babalikan natin yung binanggit po ni Pablo doon sa verses 3 to 14, that's how God revealed Himself. Doon makikilala natin ang Diyos. So, ganito, exercise. Paano mo kikilalanin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo kung Siya? Reviewin natin yung verses 3 to 14. Ano ang larawan ng Diyos sa iyo kung malalaman mo? Una, okay, balik mo na, okay? Na ang Diyos na ito ay pinagpala tayo kay Kristo ng lahat ng spiritual na pagpapala. Okay. Pangalawa, na ang Diyos na ito ay merong layunin para sa atin at tayo'y pinili niya kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Ayaw ng Diyos na natatakot tayo sa Kanya. Gusto niya na tayo ay maging panatag sa kanyang kalooban. Kaya kay Kristo, tayo ay ginawa niyang banal. Ginawa niyang walang kapintasan. Yung pong kabanalan sa Bible, hindi yung gawin mo ito, magiging banal ka, wag mong gagawin niya, magiging banal ka. No. Holiness is a gift from God. Yung pong kabanalan ay kaloob po yan ng Diyos sa atin. Hindi natin niya pinagtatrabahuan. At yan po ay ginawa niya sa atin sa pamamagitan ng pakipag-isa natin kay Kristo. Yung pong pangalawa. Anong pagkakilala mo sa Diyos kung malaman mong motivated by love, ang Diyos na ito ay inampun tayo bilang kanyang sariling mga anak sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yun po yung pangatlo. Anong pagkakilala mo sa Diyos kung alam mo na ikaw ay tinubos na niya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo? O anong makikilala mo tungkol sa Diyos kung alam mo na ikaw ay ikaw ay kabahagi na sa kanyang dakilang layunin
na pag-iisihin niya ang langit at lupa balang araw. Ano ang pagkakilala mo sa Diyos ngayon? Kung malaman mong tinitiyak ka na sa iyong mana sa pamamagitan ng pagselyo sa iyo ng kanyang espiritu upang tiyaking ikaw ay meron ng mana. Anong pagkakilala mo sa Diyos ngayon? Yun po ang ibig sabihin ni Pablo. You have to change your view of God. You have to have a deeper knowledge of God. How? By His mighty acts. Ngayon, pag alam mo ito ang ginawa ng Diyos, alang-alang sa iyo through Jesus Christ, ano ang larawan ng Diyos ngayon sa iyo? Siya ba ay isang galit na Diyos? Siya ba ay isang Diyos na bully? Tinatakot ka niya sa kanyang mga kautusan na alam niyang hindi mo ito magagawa kaya galit na galit siya sa iyo. Yun ba ang pagkakilala mo sa Diyos kung malalaman mo ito? No. Dito mo makikita dito mo makikita kung sino talaga ang Diyos. Na dahil sa kanyang dakilang gawa, siya ay isang mabuting Diyos. Siya ay isang generous God. Siya ay isang gracious God. Siya ang creator na lumikha ng langit at ng lupa at hindi lang niya likha at langit at lupa, kundi siya ang gumawa ng paraan para lumapit ka sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin ng deeper knowledge of God. Kaya sabi ni Paul, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, because I know, I'm praying for you that God will give you a deeper knowledge of Him by the Holy Spirit. He was repairing doon po sa ginawa ng Diyos. Mga kapatid, yan po ang dapat natin laging ipanalangin. Na makilala natin ang Diyos na ito. Huwag lamang tayo mag-speculate. Yung bang nag-iisip ka ng ganito ang Diyos, ganito ang Diyos. Look at His mighty acts. Look at His glorious acts. Kasi meron pong mga katuruan ngayon, ang Diyos daw po galit na galit sa atin. Dahil hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. Kaya galit na galit ang Diyos. Kaya maraming tao, ayaw nang lumapit sa Diyos. Kasi galit ang Diyos sa akin, ayoko. Pero pag nalaman mo na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, gumawa na ng paraan para ibalik ka sa Kanya. Just imagine who that kind of God is. So yun po ang makita po natin dito sa unang bahagi. So, bakit po mahalaga na makilala natin ang Diyos kung sino talaga siya batay sa kanyang ginawa para sa atin kay Kristo? Well, kasi pag po nabuksan yung mga mata ng ating puso, meron palang mata yung puso natin. No? Yun po ay metaphor ni Paul. Pag po nabuksan ang mga mata ng puso natin, naliwanagan ito sa katotohanan kung sino nga po talaga ang Diyos, malalaman pa natin yung tatlo pang mahalagang blessing na meron tayo kay Kristo. Tatlo pang blessing. Pag nagkaroon tayo ng maliwanag na pagkakilala kung sino nga ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, at nagkaroon tayo ng real knowledge of God, 3 more blessings will be open to us. Ayon po sa panalangin ni Paul. Ano po yun? Isa-isay natin una. Una, the hope of God's calling. Malalaman natin ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos na sumampalataya kay Kristo. Sabi sa verse 18, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you. Sabi niyan. Ano po ang pag-asa kung bakit tayo tinawag ng Diyos na sumampalataya kay Kristo, na gusto ni Pablo na malaman natin ito? Well, anong hope of God's calling? Our participation in God's new creation. That is the hope of our calling. Yun ang pag-asa kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Okay? Ang Christian hope po, hindi po ito tungkol sa we will be escaping earth so that we can go to heaven. That is not the Christian hope. The hope for the Christian is about our participation in God's renewal of creation. Yun po ang pinaasa sa atin ng Diyos. Okay? Hindi po yung pag namatay ka, patay kang bata ka, tapos dadaling ka na ng mga anghel
sa langit, yung ka nandun ka sa alapaap, gumigitara ka ng favorite song mo, tapos makalipas ang 1,000 taon, gumigitara ka pa rin. No, that is not the Christian hope. The Christian hope is we are now part of God's renewal in creation. At ang renewal po ng creation ay nagsimula when Jesus was resurrected from the dead. Nung pong nabuhay na maguli ang Panginoong Kristo, nagsimula na po ang renewal ng Diyos sa creation. Ito po ang sabi sa Ephesians 1:10. Ito raw po ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Ano po yun? Na pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. And we have a part, or we are now part of that future reality. That is the Christian hope. In the new creation, we will be part of that new creation, having experienced the new creation in us at the present time. So that is our hope, no? At yan po ang ating inaasahan. Kaya ang church po is a community living in advance of the new creation. Ang church. Okay? Paano malalaman ang church ay kasama na sa new creation? Well, pag meron kang nakita sa church, o nakita mo sa church, merong reconciliation sa halip na division, there is new creation. Okay? Pag nakita mo na merong generosity instead of greed, there is new creation. Pag meron na pong love instead of power struggle, there is new creation. Kaya ang church, pag nakita mo ang church, ganyan, you are reflecting this new creation. If anyone is in Christ, a new creation. There will be change. So the hope of our calling is now we are part of that new creation which we see in the church. Amen. Amen. Pangalawa, ano pa po ang malalaman natin pag naging intimate yung knowledge natin sa Diyos, lumalalim tayo sa pagkakilala ng Diyos. Yung pong pangalawa, the riches of God's inheritance. Okay? What are the riches of that you may know, what are the riches of His glorious inheritance in the saints? Ito madalas na nami-miss ng marami. No? Ang inheritance pong tinutukoy dito is not simply what believers receive from God. Rather, ang inheritance pong tinutukoy nito is God's people themselves are God's inheritance. Pag po binanggit yung the riches of God inheritance, hindi yan tumutukoy doon lang sa tinanggap kong mana sa Diyos. Hindi lamang. Of course, that is also included. But, ang tinutukoy po ni Pablo dito is that we who are in Christ are God's inheritance. Tayo mismo ang inheritance ng Diyos na Kanyang iniligtas dito sa mundong ito para maging sarili niyang pag-aari. Tama ba yung hindi paghahari, pag-aari. Okay? We ourselves are God's inheritance. No? Ito po ay Old Testament idea. Sa Old Testament po kasi, ang Israel, ang tawag po sa Israel is God's treasured possessions. Pero ngayon, in the New Testament, it is the church. Those who are in the Messiah, those who love other Christians, they are God's treasured possession. So yun po ang ibig sabihin yan. Tulad po ng sinabi ni St. Peter, doon po sa 1 Peter chapter 2, itong sabi niya, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Once you were not a people,
But now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So God treasures us who are in the Messiah as His own possession. Okay? Can you imagine that? Kung meron tayong mamanahin sa Diyos, ang Diyos naman, tayo ang mamanahin niya o tayo ang minana niya out of this world because we are in the Messiah. Now, I have to make a clarification here. Yung pong pagiging treasured possession tayo ng Diyos, hindi po ibig sabihin yan, hindi na tayo dadaan sa mga sufferings. Okay? Bakit? Di ba, yung iba kasi, kung mahal talaga ako ng Diyos, bakit ako nagka-problema? Kung mahal talaga ako ng Diyos, bakit ako dumadaan sa suffering? Sino nagtatanong na gano'n? Marami kasing Christian na ganyan, hindi maintindihan. Kaya sila tumatanggap sa Diyos kasi tinatakasan nila yung mga problema. No? O kaya, they're dreaming of a good life with no problems. They're dreaming of para bang nagshabu, wala kang problema. Iniisip nila gano'n na magiging problema. Ngayon, kaya nagtatanong, bakit kung mahal ako ng Diyos, if I am God's treasured possession, if I am God's inheritance, why do I have to suffer? Well, alam mo ba ninyo, you might be surprised, yung suffering po for the name of Jesus is part of our calling. In fact, if you are suffering because you follow Jesus, you are obeying His commands and you are suffering, that's an evidence that you are really taking His glory. Na ikaw ay bahagi na ng Kanyang kaluwalhatian. That's the evidence. Ngayon, kung sinasabi mong you are a follower of Jesus Christ and you are not undergoing suffering, baka nakasyabu ka lang. Hindi ito. Kasi yung suffering, when you follow Jesus, is the evidence that we are partaking of His glory. Okay, Romans chapter 8, verse 17, ito po ang sabi, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So, the evidence that we will be partaking of His glory is when we partake of His suffering. Okay? Yan po ang evidence. Kaya huwag kang magtaka. Diba? Bakit nung bumait ako, yung mga friends ko, iniwanan ako. Parang gano'n, no? Parang sa office namin ngayon, nung mabalitaan nilang nag-church na ako, nagbabasa ako ng Bible, sabi nila, pastor ka na, no? Ayaw nila akong makasama. Pag kumakain kami, kasi raw lagi ako nagpe-pray. Sila naman, ayaw mag-pray. Parang mga ano lang, kain ako. Bago ako kumain, nagpe-pray akong gano'n. Ayaw nila akong makasama. No evidence yan. Evidence yan na talagang ikaw ay tagasunod na Kristo. Kasi yung glory has, may kakambal yan na suffering, pagtitiis. No? Ngayon, magtaka ka pag walang suffering. Wala, baka nagtatago ka, follower ka ni Jesus pero incognito. Yung bang parang invisible ka. Pag pinag-uusapan yung Christian, parang gusto mong invisible ka. Parang wala ka ron. Kasi hindi ka makatayo sa iyong faith. Kasi if you are a follower of Jesus, hindi ka lamang talagang blessed. Because people who do not love God will be annoyed. Yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon, maging annoyance ka sometimes. No? But because you are showing good manners, you are showing good works, they will learn to really love you. Mamaya, titingnan po natin yun. So, yun po yung pangalawa. Then, pangatlo pong malalaman natin if we are growing in the knowledge of God, yung greatness of God's power. Dito po makita natin, si Pablo po gusto niya
na yung mga mananampalataya ay maintindihan nila yung pong incredible power na kumikilos na sa kanila ngayon because they believe on Jesus. Sabi niya sa verse 19, and that you may know what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe according to the working of His great might. Now, pansinin po ninyo, kumikilos po itong kapangyarihang ito doon sa mga sumasampalataya. Kumikilos na ito. Yung great power ng Diyos nito toward us who believe. Now, ang question, how powerful is this power? How great is this power? Well, dinescribe ni Pablo ito kung gaano katindi itong kapangyarihang ito by mentioning Jesus' resurrection and exaltation. Ito raw kapangyarihan ng Diyos na ito na incredible, unlimited, was demonstrated when God raised Jesus from the dead and when He exalted Jesus at His right hand. Doon daw po nagmanifest itong kapangyarihang ito. Sabi po sa verse 19, the immeasurable greatness of His power that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Now, pansinin po ninyo, Jesus' resurrection and Jesus' exaltation. That's where the power of God has been manifested. Now, ang resurrection po ni Christ is the turning point of world history. Okay? Tingnan po ninyo ang kasaysayan natin. Merong BC, merong AD. Turning point po niyan is Jesus' resurrection. Kaya po nung dumating ang Panginoong Kristo, nahati na po ang ating time, yung orasan natin, yung mga dates natin. Okay? Kaya po ang resurrection po ni Jesus is the turning point of world history. Now, ano pong nangyari when Jesus rose from among the dead? Kakaiba yung Panginoong Kristo kasi, di ba maraming namatay? Meron bang nabuhay sa mga namatay? Wala. Pero si Jesus, nung mamatay siya, sabi ng Bible, He was risen from among the dead. Many died. Only Jesus rose from the dead. From among the dead. And many things, in fact, everything changed when Jesus rose from the dead. Ano po ang mga nagbago? Well, dito po makita natin, ayon kay Pablo, una, death no longer has the final word. Yan po ang nagbago. Ang tao pag namatay, tsogi na. Wala na, hindi na mabubuhay yan. Pero when Jesus rose from the dead, death do not have the final word. Okay? Si Jesus po kasi, He defeated death by being raised from the dead. Kaya, tayong mga Christians, okay, balikan natin. Pangalawang nangyari, sin no longer has ultimate authority. Yung kasalanan po, hindi na yan ang ultimate authority. Ang ibig sabihin, ang tao, pag tinukso mo ngayon, parang binibingwit mo. Madaling makuha. Bakit? Alipin ng kasalanan eh. Alipin ng kasalanan. Parang sa bansa natin ngayon, parang wala nang, pasok lang konti politics parang wala ka na mapagtiwalaan ngayon. Executive, legislative, judiciary. Judiciary na lang yata yung kakampi natin ngayon eh. Ano? Parang, bakit madaling bumalingbing? Pera lang yan. Madaling why? Why? Because a person is enslaved by sin. Pero because of Jesus' resurrection, sin no longer has the ultimate authority. A person can be freed from his slavery from sin. Kasi through Jesus' death and resurrection, a person who believes in Him is freed from his slavery in sin. And then, pangatlo po, evil no longer has the final victory. Ibig sabihin, ito pong mundo natin kahit na maraming kasamaan, para bang nananalo ang diablo, parang sinasakop na tayo ng kadiliman. No.
Because Jesus rose from the dead, evil was defeated. Okay? The dark powers were defeated on the cross of Jesus Christ. They were disarmed, sabi ni Pablo. Sila'y nawalan ng kapangyarihan. Yung mga dark powers na umaalipin sa ating mundo. By the power of the cross. Through the self-giving love of the Messiah. Yan po ang nangyari. Kaya dito, sabi ni Pablo, anong kaibahang magagawa nito sa atin? Okay? Kasi sabi niya, this power is now working with us. Itong ginawa ni Kristo ay mangyayari sa atin. Halimbawa, yung death, ang pag-asa po nating mga manampalataya, because Jesus rose from the dead, I will also rise from the dead. Okay? Tayong lahat ay pinangakuan ng Diyos. Kung paanong binuhay ng Diyos ang buli si Kristo sa mga patay, tayo rin. Yung po ang una. Pangalawa, sin no longer has ultimate authority. Tayong mga sumasampalataya kay Kristo, hindi po tayo kayang alipinin ng kasalanan gaya ng dati. Okay? I was freed from drug addiction. I was rehabbed. Marami nang ginawa sa akin, I did not change. But when I surrendered my life to Jesus Christ, I was freed. At yan po ang ginagawa ni Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Lumalaya sila sa pagkaalipin nila sa kasalanan. No? Kung ano man ang maalipin sa iyo ngayon, if you are a Christian, you should not let yourself be enslaved by that sin. Because Christ died for that sin and He was raised from the dead. He defeated the powers. Kung meron pong nagsasabi dito, ako alipin ako ng bisyo, ako alipin ako nito, ako alipin ako ng chismis, ako alipin ako ng sama ng loob, ako mapagtanim ako. Okay. Well, good news for you. Christ can set you free. That's the reason why He died, to set you free. And then evil no longer has the final authority. Kaya nga sabi ni Pablo, this same power that raised Jesus from the dead is now working in us. Kaya po, walang Kristiyano dapat naaalipin ng masamang isip, masamang bisyo, masamang ugali. Hindi tayo dapat, kaya nga may confession tayo. Kung wala pong ginawa para sa atin si Kristo, walang kwenta yung confession. No? Pagkatapos mong, magbabago na ako, di mo magawa. Pero because of Jesus, you can be set free. Kaya nga, yun po ang sinasabi ni Pablo, I want you to realize this. Jesus Christ, the power of His resurrection is working with you now. Is at work with you. Now, by the way, doon po sa Ephesus, yung po mga tao doon, meron po, natatakot po sila sa magic at saka sa mga spiritual forces. Pero nung pinag-aaralan natin yung Book of Acts, hindi ba yung mga Christians sa Ephesus, yun ba sinunog nila yung mga magical books nila at saka yung mga paraphernalia nila because they are fearing, natatakot sila sa mga demonyo, masamang espiritu. At dito sinasabi ni Pablo sa kanila, you don't need magical powers anymore. Okay? Because a different power is available to you now. The resurrection power of Jesus Christ. Yung po sa inyong natatakot kayo, baka may kumukulam sa inyo. Para akong kinukulam, no? Nararamdaman ko, no? Parang merong timutusok sa, yung bang ano? No? Aray. Parang, if you're a Christian, wala pong kapangyarihan sa inyo. Walang talab yan. Why? Because Jesus has defeated these powers. Okay? This power is at work in you now. Kaya, hindi ako makatulog pag madilim. No? Hoy, hindi mo ilaw. Naku, grabe, taas na ng kuryente natin. Ito gusto. Yung bang natatakot ka, meron kang fear those things. No? Sabi po ni Pablo, the power of Jesus Christ, the resurrection power has defeated all the dark powers. Of course, minsan, ano yun? Ano yun? Lalo nag-isa ka sa bahay, yung bang, bulog, ay, meron yung nagsashower sa banyo.
Parang gano'n. Lalo pag nag-isa ka sa bahay, ang dami merong umangin ng konti. Ay, merong pumasok ka. Bang matatakutin ka? Sabi po ni Paul, you don't have to fear those things. The same power that raised Jesus from the dead is now available. It's now working in you. Kaya po, yun po dito makita natin, ang church po is not powerless. The church is not powerless. Bagamat ang kapangyarihan po ng church po o natin as Christians, hindi po kagaya ng kapangyarihan ng mundo. Ang kapangyarihan kasi ng mundo, dyan iniisip natin, kung makapangyarihan ng Diyos, at meron akong kapangyarihan ng Diyos, okay, bakit hindi niya tinatalo yung mga pusakal, yung mga kurap, yung mga holdupper? Bakit hindi niya patayin yan? Sana lipulin niya yan, yung lahat ng mga politikong kurap. Bakit hindi? Hindi po kasi ganan ang power ng Diyos. Okay? Minsan pinagpipray mo, kung mahal ako ng Diyos, Lord, yung ang kapitbahay namin, yung kaaway ko, Lord, sana masagasaan sana. Sige, Lord, paghiganti mo ko. So, sagasaan mo, Panginoon. O kaya pilayin mo. Parang ganun ba, no? Yan, iniisip natin, ganun ang kapangyarihan ng Diyos. No. Yes, we have power, but it's a different power. Anong power? It is the power to do good. It is power to serve others. Hindi, yung kapangyarihan pong ibinibigay sa atin ng Diyos, nararamdaman po natin yan pag gumagawa tayo ng mabuti. Yung kapangyarihan pong binigay sa atin ng Diyos, hindi yung Panginoon, meron akong kapangyarihan na susunugin ko yung bahay nila. Hindi ganyan. Ang kapangyarihan pong ibinigay sa atin ng Diyos ay tulad ng kapangyarihan ni Kristo nung siya'y nagkatawang tao. Anong ginawa ng Panginoon? Okay? Nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapalaya siya ng mga demonyo, and doing good. That is the power of God in us. Kaya wag mong asahan, Lord, puspusin mo ako ng banal na spirito at yung mga kaaway mo dito sa baryong ito, lilipulin ko sila. No, hindi mo alam anong spirito meron ka. Sabi nga ni the power of Jesus Christ in us is the power to do good. If your enemy is hungry, you feed him. If your enemy is thirsty, give him something to eat. It is the power to do good. Kung gusto mo bang maramdaman yung power ng Diyos sa iyo, do good. Do good to other people. Bless other people. And God's power will be with you. Yan po ang kapangyarihan na tinutukoy po natin dito. So that is Jesus' resurrection. Now let's go to Jesus' exaltation as the ruler of the universe. Si Jesus ay exalted, nasa kanan po siya ng Diyos as the ruler of the universe. Now, yan po ay may connection naman to the church mission dito po sa mundong ito. So let's go to the last point, the church. The church is the body of the risen King. Now, dito po makita natin, sinasabi po ni Pablo na ang immeasurable power ng Diyos na bimuhay muli kay Jesus at nagluklok sa Kanya sa kanan ng Diyos upang maghari sa whole creation. Sabi po niya sa verse 31, ito ang exaltation niya. Far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Now, ang picture po ng verses 21 to 22, ganito po ang picture niyan. Yung pagka-exalt po ni Jesus, ng ating Panginoon. Sa kabila po ng ang kaaway ng Panginoon, nire-reject siya. Ayaw mag-submit po sa Diyos. Ang Diyos po ay iniluklok pa rin niya si Kristo bilang hari ng sanlibutan. Sa kabila ng ayaw ng mga tao, nire-reject nila si Jesus. Okay? Nagre-rebelde sila sa Diyos. They are not willing to submit to Jesus Christ. God still set Jesus above them as King.
of the universe. Halimbawa, sa Psalm 2, meron po kasing background yan sa mga Psalms eh. Okay, kung saan nandyan yung mga prophecies. Halimbawa sa Psalm 2. Sa Psalm 2, mababasa natin yung pong mga hari ng mundo, they are galit na galit sila sa Messiah ng Diyos. Kay Jesus, as yan ang nangyari noong si Jesus ay hatulan ni Pilato, hatulan ng mga ruler sa Israel. Pero ang Diyos, tinatawanan lang niya sila. Dahil siya nagpasya na itong anak niya ang at naluluklok sa throne niya. Now, sa Psalm 110 naman, si Yahweh, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay iniluklok niya yung Messiah sa kanyang kanan at sabi niya, lumuklok ka sa aking kanan at gagawin kong tungtungan ng iyong mga paa ang iyong mga kaaway. Sa kabila ng may kaaway si Kristo, ayaw siyang tanggapin, iniluklok siya sa kanan ng Diyos. Sa Daniel 7 naman, yung pong beast, mga halimaw na nagre-represent ng mga earthly rulers, sila po ay galit na galit din kay Yahweh hanggang si Yahweh ay umupo sa kanyang trono at ang Messiah ay lumapit sa kanya at siya'y pinaupong sa kanan niya upang maging ruler ng buong mundo. Yan ang picture dyan. Sa kabila ng mga taong ayaw kay Jesus, iniluklok pa rin siya ng Diyos. Now, pansinin po yung salitang not only in this age but also in the one to come. Ibig sabihin, si Jesus po ang ating Panginoon ay naghahari na ngayon. Hindi lamang po pagdating ng panahon. Even now, Christ is now reigning. Kasi marami po sa atin nag-iisip, si Kristo, maghahari yan pagdating niya. Pero ngayon, ang naghahari kasamaan. It's not true. Maging sa panahon po natin yan, from this verse, makita natin, Christ is already reigning. Kung papaano pong siya maghahari sa kanyang muling pagparito, siya po'y naghahari na ngayon. Ngayon, ang tanong, paano? How does the Messiah manifest His rule on earth as in heaven? Through the church. Sa pamamagitan ng kanyang iglesia. His body, sabi po sa Bible. Now, pansinin po ninyo ang nakalagay sa verse na yan. God made Christ ruler of the world for the sake of the church. Kita nyo? Sabi, basahin ko And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church. Sa ibang translation, for the church. God made Jesus ruler of the world for the sake of the church. Okay? Ang ibig pong sabihin yan, the church, tayo pong mga sumasampalataya kay Kristo, and all the Christians around the world, the church is where Christ's rule becomes visible in the world. Sa pamagitan po natin, nagiging hayag sa mundo ang paghahari ni Kristo. Okay? Kaya sabi niyo sa verse 23, Christ fills the world through His body. Pinupuspos raw po ni Kristo ang mundo, binibless ng Diyos ang mundo through the church. Kaya makita natin, ang church po is not only a religious gathering. It is the manifestation of Christ's rule on earth. Paano? When we forgive, pag nagpapatawad po tayo sa mga taong nagkakasala sa atin, ipinapakita po natin ang paghahari ni Kristo. Una sa buhay natin at sa mundong ito. Pag po naglilingkod tayo sa ibang tao, loving them sacrificially, serving them in humility, Christ's reign is being manifested to them. Pag po nagpa-practice tayo ng justice, nagpapakita tayo ng habag, ang kaharian po ng Diyos dito sa lupa ay nahahayag. Pero kung masungit ka, sabi mo Kristiyano ka,
masungit ka sa kapitbahay, sensitive kang masyado, lagi mong inano yung karapatan mo. Sinong nakikita? Demonyo. No. Nakikita po yung sinasabi ko sa inyo. Sa pamamagitan natin, sa paggawa natin ng mabuti, maging doon sa ating mga kaaway, na ipapakita natin sa kanila at na ipapakita ng Diyos sa pamamagitan natin ang paghahari niya. Kasi ang paghahari po ng Diyos is love, service, mercy, forgiveness, humility, and so on and so forth. So mga kapatid, ano po ang ibig sabihin nito? When there is forgiveness, these things, meron pong preview ng God's future kingdom. Pinapakita natin. Pinapakita natin to na merong parating na kingdom na ganito ang katangian. Yan po ang pinapakita natin dito. At yan po dapat ang nakikita sa atin. Now, to conclude this message, ang panalangin po ni Pablo dito, tinuturuan tayo magkaroon tayo ng spiritual vision. Kailangan pong makita natin ng tatlong realities. Una, na si Kristo po ay nabuhay sa mga patay. Pangalawa, na si Kristo po ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Diyos bilang hari ng sanlibutan, pero He is reigning in love, mercy, and justice. At si Kristo po, He's blessing the world, manifesting His reign through the church, through us, through you, through me, through your cell group, okay? Through all those good things that you do. Pag po nakita nila yung ginagawa niyong kabutihan, bine-bless po ninyo yung mga taong nakapaligid sa inyo, sa inyong pagsasalita, sa inyong mga ginagawa, Christ's reign is being manifested to them. Yan po ang nangyayari. Okay. Kaya wag po ninyong ismulin yung pagiging membro ng church. Ako, miyembro lang ako ng church. No, if you have the Holy Spirit and you are doing good, nagagawa mo ang misyon ng Diyos kung bakit ka nasa church. Yan po ang makita. And then, so, ang ibig pong sabihin nito, tayo ngayon ang participants doon po sa new creation ng Diyos. Anong layunin ng Diyos? Sa paggawa natin ng mabuti, para hiyain niya yung mga taong gumagawa ng masama. Mapapaya sila. At the same time, makita nila yung grasya ng Diyos sa ating pamumuhay at pupurihin din nila ang Diyos sa pamamagitan po natin. Ano po ang challenge sa atin ngayon? Magiging faithful po ba tayo kay Jesus Christ? Why? Because tayo raw po ay tulad ng city on a hill that cannot be hidden. Ang church ganyan siya. Mapapansin at mapapansin ka when you are being faithful to the Messiah. Sige po, let us pray. Buksan nawa ng Diyos ang ating mga mata upang makita natin ng kadakilaan ni Kristo at makapamuhay po tayo bilang mga tagasunod ni Kristo sa mundong ito sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu. Aming Diyos, purihin po ang pangalan ninyo dahil sa pamamagitan po ng iyong mga dakilang ginawa para sa amin sa pamamagitan ni Kristo, pinapakita po ninyo kung sino po kayo. Na kayo po ang Diyos na mabuti. Diyos na lumalang ng lahat ng bagay dito sa lupa gaya po sa langit. Pero ang Diyos na ito ay hindi galit na Diyos, kundi isang mabuting amang nasa langit. Gumawa kayo ng mga dakilang bagay para sa amin sa pamamagitan ng iyong anak. At ngayon, kami ang ginagamit ninyo para ipakita ninyo ang inyong paghahari sa langit, maging dito sa lupa, sa pamamagitan namin na iyong iglesia. Hindi sa pamamagitan ng paggawa ng masama o karahasan, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa aming kapwa.
tulad ng kabutihang ipinakita sa amin ng Diyos, ay ito ring kabutihan ito ang dapat ipakita po namin sa aming kapwa. At sa pamagitan po nito ay nahahayag ang iyong paghahari. Dahil gusto po ninyong pagpalain ang mundong ito. At kami na mga anak kay Kristo, ang ginagamit po ninyo para po mangyari ang iyong kalooban nito. Tulungan niyo po kami sa kapangyarihan ng iyong Espiritu na maging tapat kami sa aming misyon dito sa lupa. Kahit na po mahirap, kahit na mayroong pag-uusig, dahil hindi lahat ng tao ay may pananampalataya sa Diyos, maging matatag kami sa aming pakikipagkapwa, sa aming pakipag-usap, sa aming pakipagtrabaho, sa aming pakipagmabuting kapitbahay sa aming mga kapitbahay, sa aming kasama sa opisina, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela. Sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, ang kapangyarihang bumuhay muli kay Kristo na ngayon ay nasa sa amin, maipakita po namin ito, O Diyos. Ito po ang aming panalangin, alang-alang sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus.